totoo ay pinanghihinaan na ako ng loob dahil sa parating ganon ang nangyayari sa akin, Papa Dudut. Sa una masaya, pero after ng ilang buwan ay iiwan din ako. Parang paulit-ulit na ang nangyayari. Kaya nag-decide ako na huwag na munang makipagrelasyon at mag-focus muna sa sarili ko. Kumbagay self-love muna, Papa Dudut. Pero nasirang self-love era ko nang hinimok ako ni Tony na gumamit ng isang dating app na ginagamit niya ng panahon na yon. Dahil sa bored ako ay nag-install ako ng app na yon sa cellphone ko at doon ko na nakilala si Hector. Masaya siyang ka-chat at nararamdaman ko kagad ang connection naming dalawa kahit 5 years ang tanda niya sa akin. Nung una ay hanggang chat lamang kami hanggang sa nagkasundo kami na mag-meet sa isang mall. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay may nararamdaman na agad ako. Very gentleman siya at inihatid pa niya ako sa apartment ko after ng first date namin. Kilig na kilig pa nga ako nang ikwento ko kay Tony ang mga nangyari sa aming date ni Hector. Makalipas ang ilang araw ay umamin na si Hector sa akin na may gusto siya sa akin. Magkausap kami noon sa cellphone niya nang sabihin niya yon. Siyempre natuwa ako at kinilig kasi may gusto rin ako sa kanya. Pero medyo nagpigil ako kasi baka kagaya rin siya ng mga naging ex ko na sa una lang mabait. Pero kapag kami na ay lalabas na ang totoong kulay. Ngunit nakuha ni Hector ang tiwala ko nang maging honest siya tungkol sa isang bagay. May anak na ako, Aifa. Actually, dalawa sila. Isang babae at isang lalaki. Ang sabi ni Hector habang magkausap kami sa cellphone. May asawa ka na? Nakikipag-date ka sa akin kahit may asawa ka na? Hindi makapaniwalang turan ko. Yes, may asawa na ako. Pero matagal na kaming hiwalay. May boyfriend na siya ngayon at matagal na sila. Pero hindi ko pa rin naman kinakalimutan ang obligasyon ko sa anak namin. Sana hindi magbago ang tingin mo sa akin after nang inamin ko sa iyo. Ang sabi pa ni Hector. To be honest, mas lalo akong humanga sa iyo, Hector. Dahil sa pagiging honest mo. Sobrang na-appreciate ko yon. Ang wika ko. Thank you. Akala ko kasi madidisappoint ka sa akin kapag nalaman mo na meron na akong mga anak. Sorry din kung ngayon ko lang nasabi sa iyo kasi natakot talaga ako. Aniya. Dahil sa pagiging honest ni Hector at sabi niya ay matagal naman na silang hiwalay ng asawa niya ay sinagot ko na siya. Papa Dudut, ipinakilala ko pa siya kay Tony at ang sabi ni Tony ay baka magkaroon ako ng problema kasi hindi pa legally separated si Hector sa misis nito. Ang sabi ko naman ay may jowa na ang misis ni Hector. At sabi rin ni Hector ay on process ng annulment papers nila ng asawa niya. Wala rin daw akong dapat na ikatakot dahil wala nang pakialam ang asawa niya kahit meron pa siyang girlfriend. Tinanong ko si Hector kung bakit sila naghiwalay ng misis niya. Ang sagot niya ay palagi silang nag-aaway sa napakaraming bagay at hindi na sila nagkakasundo. Selosa rin daw ang asawa niya kahit sino ay pinagseselosa nito. Kaya humantong na sila sa paghihiwalay. Medyo nagtataka nga lang ako kay Hector. Kasi wala siyang social media account. Aniya ay hindi siya mahilig sa mga ganong bagay dahil wala siyang oras para mag-post. Pwede naman daw niyang makausap ang mga taong gusto niyang kausapin sa pamamagitan ng number ng cellphone niya. Pero nang sabihin ko kay Tony na walang social media account si Hector, ay medyo nagkaroon ng duda ang kaibigan ko. Parang imposible na sa panahon ngayon ay walang social media.